So the title of my message today is Following Jesus. Sabihin nyo nga po, following. Ay, hindi sabay-sabay ha. Ayaw, hindi nagpa-follow ha. Sabihin nyo nga po, following Jesus. Amen. So kung may susundan ka, sundan mo ang ating Panginoong Jesus. At kung may susundan ka mang tao, sundan mo yung taong sumusunod kay Jesus. Amen? Sino ba dito gustong sumunod kay Judas? Wala, di ba? Sino dito gustong sumunod sa taong sumusunod kay Judas? Di ba? Si Judas yung nagtatraidor, re-rebelde, may sariling plano, may sariling opinion, di ba? Gusto natin gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Sundan. Amen po ba? Sino dito gustong sumunod sa ating Panginoong Jesus? May mga bagay kayong dapat malaman patungkol sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Lalong-lalo na this coming week, magnilay-nilay tayo. Paano ba tayo sumusunod sa Panginoong Jesus? Ganito ba ako sumunod sa ating Diyos? Ganito ba ang aking spiritual life sa pagsunod sa ating Panginoon? Amen? So let's jump in to Luke 9 verse 57 to 62. I will read this in English and then Tagalog. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Okay? Sabi kay Jesus, sabi ni Santa, susunod ako kahit saan ka pumunta. Pero ito ang sabi ni Jesus. Jesus replied, foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me, sabi ni Jesus. But he replied, Lord, first, let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Yeah. Still, another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. So 3 example po yon ng klase ng pagsunod sa Diyos. Basahin natin sa Tagalog. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Pero sinagot siya ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Pero sumagot siya, Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 61, may isa ring nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Pero hayaan niyo muna po akong magpaalam sa pamilya ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang sinumang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. 3 klaseng na pagsunod na tao na sinabi dito inilarawan ni Kristo, yung mga klase ng pagsunod ng tao. Nandito ba tayo sa 3 ito? Okay? Kaya kapag nalaman natin na isa tayo sa mga ganitong klaseng pagsunod, parang ako yun na. Parang ako yung isa doon sa tinutukoy ni Jesus Kung meron man dito sa puso natin na tayo ay tinutukoy nitong bersikulo na to, tayo po ay magbago. Amen? Yun po ang tamang gawin. Tayo po ay magbago. Sabi, magsisi tayo at baguhin na natin. Amen? So, handa ba kayo magbago ngayon? Parang hindi Kalabitin mo yung katabi mo, magbabago tayo ngayon. Ulitin mo. Sa kabila naman, sabihin mo, magbabago tayo ngayon.
Isang klaseng obedience ng pagsunod ay rush obedience. Laging nagmamadali. Kumbaga hindi iniisip. Do you understand what it will be like to follow Jesus? Naiintindihan mo ba talaga ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus? Diba sabi nung isa, Panginoon, sige, susunod po ako kahit saan. Pero alam ng Panginoon yung puso niya. Talaga ba? Sinabi ni Jesus, yung mga asong gubat, meron silang lungga, meron silang kuweba na mapupuntahan, pagpapahingahan. Ganon din ang mga ibon, meron silang pugad. Pero ang anak ng tao, the Son of Man, si Jesus, wala man lang siyang masasandalan yung kanyang ulo. Ano pong ibig sabihin? Ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesus ay hindi madali. Minsan, ang emosyon natin ay nandoon. Talaga, ang sarap ng feeling. Sige, gusto ko yan. Hindi nag-iisip, sunod lang. Hindi naiisip kung ano yung mangyayari at ano yung gagawin. Kaya kapag dumating yung mga problema, biglang aayaw. Bakit? Madaling sumunod kapag may pagpapala. Madaling sumunod kapag wala kang problema. Madaling sumunod kapag may pera ka. Madaling sumunod kapag komportable ang sitwasyon mo. Paano na kapatid kapag hindi na komportable? Minsan ang nangyayari, Pastor, hindi muna ako magsiserve sa ministry. Pastor, pahinga muna ako. Diba? Ang problema po, hindi ka po niyan tatantanan. Lagi po yan nandyan. Pero God wants us to be faithful in following Him. God wants us to be faithful, committed kapag sumunod tayo. Hindi yung nadala ka lang ng emotion, sige, susunod ako, ganda niyan, Pastor, sige, sama ako dyan. Tapos, dumating na yung problema, kamali pala ako. Diba? Bakit? Rush. Isipin mo, Mikey, hindi ibig sabihin na huwag kang sumunod. Ibig sabihin, intindihin mong mabuti yung pagsunod mo. Dahil ang pagsunod mo, may kasamang mga bagay na hindi komportable. Amen? Dapat handa ka. Kaya ang tanong dito, do you understand? Naiintindihan mo ba talaga? Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, naiintindihan mo ba? Anong sagot? Oo ba? Parang hindi yata hindi naiintindihan. Are you willing to forgo the legitimate comforts of this world in order to serve Jesus wholeheartedly? May mga comfort tayo sa buhay. Kaya ba nating iwanan minsan yung mga bagay na yon? Diba, lalo na pag linggo, lagi gusto bakasyon, outing, diba, dyan na ano? Kaya mo bang i-give up yon minsan? Dahil, hindi, linggo kasi kailangan ko mag-serve sa Lord. Meron kang i-give up, kapatid. Mga bagay na nakasanayan mo kung saan komportable ka. Hindi dahil gusto ni Jesus na ikaw ay pahirapan. Gusto ni Jesus makita niya yung pagsunod mo. Na hindi lamang yung puro comfort lang, puro blessing lang. Pero pagdating sa problema, nawawala ka na, hindi ka na makita yung dapat mong gawin. Amen? You might lose your job. Your wife might leave you. People may despise and hate you. You may have less money and comforts. Are you ready for this kind of life? Maraming mawawala po sa atin na mga bagay na komportable tayo. Pero pag nawala, andun pa ba yung pagmamahal mo at pagsunod mo sa Panginoong Jesus? Mawalan ka ng trabaho. Katulad ko po, ang hirap po iwan sa akin ng trabaho. Ano na lang po yung ipapakain ko, ano na lang po yung gagamitin ko sa bayarin. Nagsisimula pa lang ang church natin, hindi pa naman ganun kalaki. Hindi po madali. May mga tao minsan pagsunod sa Panginoong Jesus, talagang kukutyain ka. Sasabihan ka pa ng masasama, ng mga they will malign you, despise you, and even they will hate you. Tapos nasaktan ka. Ayoko na. Di ba? Parte yan ng pagsunod mo sa Panginoon.
Parte yan yung masaktan ka na kailangan graduate ka doon sa level na yon. Malampasan mo yon, kapatid. Sabi nga sa leadership namin, kapag sabi, kung gusto mo laging matuwa ang mga tao sa'yo, magbenta ka ng ice cream. Sabi ni Steve Jobs, yung naka-imbento ng sa Apple. If you want to make people happy, sell ice cream. Kasi kapag nagsasabi ka ng katotohanan, sumusunod ka sa Panginoong Hesus, maraming matutuwa, marami din ang magagalit sa'yo. Yan po ang katotohanan. Merong may ayaw sa ginagawa mo, kapag umaayos, gumaganda yung buhay mo, naiinggit sila. At kapag nainggit sila, gusto nilang siraan ang buhay mo. Siraan ka sa mata ng mga tao. Diba? Kasi kung ganun ang ating attitude, wala tayong pinagkaiba sa politiko. Diba, nagsisiraan, magnanakaw yan. Sabi naman na isa, magnanakaw yan. Pareho lang sila nagbobolaan. Diba? Pagkatapos nun, sa susunod na eleksyon, magkapartido. Diba? Magkasama. Sino niloloko nila? Mga sarili nila. Huwag tayong gagaya sa ganun, mga kapatid. Amen po ba? So, do not obey out of your feelings. Yung nagraras ka, hindi ka man lang nag-iisip. Pero hindi ibig sabihin, huwag kang sumunod. Sumunod ka, pero isipin mo. Okay? Ang Firestarters Church ay marurunong na mga miyembro. Amen? Wala po ditong ob-ob. Di ba? Tama, lahat kayo marurunong. Amen po ba? Parang hindi kayo naniniwala, ayun yung mag-amen Amen? Oh, yeah, mga marurunong ang mga Firestarters. Amen? Marunong sumunod. Second one, aring ito ka, delayed obedience. Minsan ganito rin ako Does Jesus truly have first priority in your life? Di ba sabi nung isa? Sabi ni Jesus, sumunod ka. Sige, Panginoon, susunod po ako. Lilibing ko lang muna po yung tatay ko. Alam niyo po sa Israel, dalawang klase, dalawang stage po yung paglilibing nila. Tapos, inaabot po yan ng 2 taon. So, babalikan nila para Ibig sabihin, sinasabi niya kay Jesus, susunod ako. After 2 years. Ganong klase. Delayed. Marami tayong mga excuses. At karamihan sa mga excuses natin valid. Okay naman, tama naman. Pero yun ang mga bagay na humahad lang sa pagsunod mo sa Panginoon. Kailangan alam mo yan. Delayed. Lagi na lang delay. Nagpo-procrastinate. Ano ibig sabihin nun? Mamaya na lang. Manyana habit. Yan ang meron ng Pilipino Di ba, bago sumunod, pag inutusan mo yung anak mo, anak, maghugas ka ng pinggan, anak, linisin mo yung kwarto mo, anak, magwalis ka dito sa kusina. Anong sagot? Wait lang. Hindi mamaya na. Di ba, anong sagot nila? Wait lang. Lagi kang paghihintayin. Kay Jesus, hindi mo pwede. Wait lang. Ginagawa pa Ito, may problema pa nga ako Wait lang. Diba? Ganyan ba tayo kay Jesus? Pag nakikita natin yung mga anak natin, minsan ako po, minsan kapag nakikita ko yung mga anak ko, na kumari, wait lang, ganyan, delayed, tinitignan ko rin yung sarili ko sa kanila. Na minsan, siguro parang ganun din ako kay Lord. Na marami akong dinedelay, na minsan, dapat ginagawa ko na. Minsan nakikita ko yung sarili ko rin sa kanila. Kung paano ko tignan ang sarili ko sa harap ng Diyos. Minsan ba ganito ba tayo? Is Jesus your first priority? O siya yung laging nasa huling listahan mo? Unahin ko muna yung problema ko sa pamilya, Alam mo, hindi matatapos ang problema mo. Paulit-ulit yan, darating at darating yan, pa-intense yung problema mo. Pero ikaw naman, ang ginagawa mo, laging si Jesus nasabi, saka na yan, ministry na yan, ano naman yan, magsaserve na naman, pupunta na naman every Sunday, may prayer na naman, may Bible study na naman, kahit online lang. Diba? Minsan, dinedelay natin. Pero pagdating sa blessing, Lord, wag mo naman i-delay. Kailangan ko na ngayon O, diba? Sino dito gusto on time ang blessing? Ha? Sino dito gusto on time ang blessing? Ha? Ayaw nyo? Gusto nyo delay? Ha? Parang hindi kayo nakikinig, nainitan kayo. Sino dito gusto on time ang blessing? Yan.
Dapat on time din ang pagsunod. Oh, yun. Si Brother Aris lang na amen. Kailangan on time ang pagsunod. Konti pa rin. On time ang pagsunod. Amen. Have you told the Lord that you would follow Him later? Always procrastinating. Always something else more important than Jesus Christ. Lagi na lang. Alam nyo, kapatid, kapag may mga malaking gawain, lalo na sa church, kapag importante, pansinin ninyo ang kaaway, gumagawa ng mga bagay na yung talagang pahihintuin kayo. Na yung dapat nandoon ka, dapat may gagawin ka, naku, excited ka pa, tapos kailangan, ang laki pa ng role mo doon. Minsan gagawa ang kaaway para hadlangan. Gagawa siya ng sitwasyon. Minsan pamilya, kasi yun ang pinaka-importante sa iyo. Or ito ka ba na klaseng obedience? Divided. Diba? Yung utak mo, na-divide. Ibig sabihin na literal na natin. Ibig sabihin, marami kang yung hindi ka nakafocus, lagi kang lumilingon. I will follow you, Lord, but, lagi may ganun, but, pero, diba? If you want the kingdom, you can't be longing for something else. You must want Jesus and His kingdom more than anything else. Ano sabi niya dun sa isang lalaki? Susunod ako sa iyo, Lord, pero, diba? Sabi ni Jesus, walang nag-aararo, inaararo niya, tapos nakatingin sa likod. Hindi ka nakafocus, tingin ka ng tingin doon sa likuran mo, may ginagawa kang trabaho. Anong ibig sabihin? Pabalik-balik ka, kapatid. Yung pananampalataya mo, yung pagsunod mo, aabante ka, tapos aatras ka ng 5 beses. Lagi na lang ganun. Kaya hindi ka naalis, walang natatapos. Walang natapos na goal, walang natapos na ministry, walang natapos doon sa gawain. Bakit? Abante, aatras. Abante ng 2 hakbang. Aatras naman ng 10. Di ba? Walang progress. Divided. Bakit? Nakatingin palagi doon. Nakatingin lagi sa likuran. Nakatingin doon sa mga bagay na hindi magaganda. Pabalik-balik doon sa kasalanan. Divided yung attention. Divided yung pananampalataya. Minsan kay Jesus, Lord, pagdating na naman ng dito naman, nawala na. Divided obedience. Dapat wala sa atin yung rush obedience, delayed obedience, divided obedience. 3 klase ng tao na inilarawan ng ating Panginoong Hesus ng pagsunod. Alin ka doon, kapatid? Ikaw ba yung nagra-rush? Wala, sige, go! Game ako dyan. Pero hindi nag-iisip. Pagdating nung hindi na komportable, ay, ito pala, ayoko na. Ikaw ba yung dinedelay mo na lang? Saka na lang, pastor. Kapag okay na ako, kaya ka nga kailangan dito sa church kasi hindi ka nga okay Diba? Wala namang perfecto dito sa loob ng church. Huwag mo na ipag-delay, kapatid. Mag-serve ka na. Amen? Huwag mo nang ipagbukas pa yan. Huwag mo nang antayin. Pastor, antayin ko muna matapos ako ng college. Okay, natapos ng college. Pastor, antayin ko muna makapag-asawa ako. Nakapag-asawa, di pa rin nag-serve. Antayin ko muna, pastor, magkaanak lang ako para maano ko lang yung time ko. Nagkaanak, hindi pa rin nag-serve. Pastor, pag 40 ko yan, medyo settled na ako niyan lumaki na yung mga anak ko, sunod na ako. 40, hindi pa rin sumunod. Matanda na. Senior citizen na, may sakit na ospital. Pastor, sunod na ako. Kung kailan may sakit, kung kailan ang dami nang nawalang opportunity, yung lakas, lumipas na, saka susunod sa Panginoong Hesus. Do not delay things. Now is the time, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, taglibit mo, now is the time. Serve na sa Lord, follow na. Amen? Huwag nang magpatumpit-tumpit pa. Huwag na yung parang papatay-patay sa lang. Wala yung papatay-patay. Di ba? Walang papatay-patay dito sa fire starters. Kaya nga tayo nag-uumapoy. Kaya nga ang init ngayon Kasi mga fire starters tayo Amen ba? Walang papatay-patay. Amen? Parang wala. Wala lang kabuhay-buhay na. Di ba? Kailangan, tignan mo yung katabi mo, buhay ba? O papatay-patay. Di ba? Kilos agad. Di ba? Hindi yung nawawala ka. Yung tinatawag nilang missing in action. Nasaan na ba yun?
Diba? Or ikaw yung divided obedience. Nandito sa ano, tapos nandito. Mamaya na, dito lang ako, dito. Ganon, focus. Okay, so anong gagawin natin? Following Jesus requires, number 1, give up all your other comforts. Ganon lang kasimple. Komportable ka sa mga bagay, pag pera, masaya ka kapag may pera. Pag wala, i-assess mo yung sarili mo. Pag wala kang pera, nandun ka pa sa church? Nagsiserve ka pa ba sa church? Pupunta ka pa ba sa church? Magsiserve ka pa ba sa ministry? Ask yourself, kapag wala kang pera, kaya mo pa rin bang gawin? Nagkaroon kayo ng problema? Nagalit ang asawa mo, nagalit ang mga kamag-anak mo, sinabihan ka ng ibang mga tao ng masasakit na salita, masasama, magsiserve ka pa kaya? Ito yung sinasabi ni Jesus. The world will hate you. Kaya, do not just give in to your emotions. Huwag masyadong may emosyon na, no? Yes, valid yun, masaktan ka, pero hindi yun ang magdidikta ng desisyon mo patungkol sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Hindi yung emosyon mo. It's your faith that will require you to follow Jesus. Not your emotions, your faith. Amen? Yield to one task only. Sunod ka kung ano yung binigay sa'yo, gawin mo. Ano yung ministry na binigay sa'yo, galingan mo. Yun yung pinagkatiwala sa'yo. Be faithful, be committed. Excel in that area. Amen? And never look back. Ganun pati tingin-tingin sa, para mas maganda kasi yung dati kong buhay. Kapatid, hindi maganda yung dati mong buhay. Miserable yung ganung buhay. Temporary lang yung kasiyahan na makikita mo at mararamdaman mo doon. Never look back. Focus ka lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, focus. And the last one, kita nyo, last one na tayo. Hindi ba? Ilang minutes. Diba? Kailangan may natutunan, pero kailangan may mabago. Amen ba? Do you have conditions or qualifications on your following of Jesus? May nilalagay ka bang kondisyon, Lord, kapag maayos na, Lord, kapag nagkasasakyan na ako, kapag nagkabahay na ako, kapag nakagraduate na yung mga anak ko, kapag ginaganon mo ba si Jesus? May condition ka, may qualification ka? Lord, kapag binigay mo sa akin yung trabaho na to, magsiserve ako? Kapatid, tayo nga, pinatawad tayo eh. Hindi tayo hiningan ng kondisyon ng Diyos. Alam niyang hindi natin kayang bayaran yung kasalanan, pero pumunta siya dito para sa atin. Hindi siya humingi ng kondisyon. Wala siyang ni-require. Ganon din dapat ang pagsunod natin sa Panginoon. Have you put limits on how will you follow or where you will follow Jesus? Basta dito lang ako sa Firestarters, pag sa Pasita. Pag lumipat talaga to sa Robinson, hindi na ako susunod. Di ba? Lumipat lang ng ibang lugar yung church, ayaw na. Ay saan ang yung pananampalataya mo, wala kay Jesus, nandoon sa lugar, nandoon sa barangay. Di ba? Yung iba nga, hindi na nakasunod dito eh. Bakit? Nalayuan agad. 1 kilometro lang yung layo. Hindi na sumunod. Walang ganun, kapatid. Hindi dapat ganun ang pananampalataya natin. Walang limitasyon. Amen ba, Firestarters? Wala yun dito. Amen ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen. If you are following Jesus with conditions, you are really following yourself, not Him. Kasi kapag may condition ka, sinusunod mo lang ang sarili mo. Ibig sabihin, hindi si Jesus ang Panginoon, ikaw pa rin ang Panginoon. Kaya magbago na tayo, kapatid. Amen? So kalabitin mo yung katabi mo, sabihin, magbago na tayo. Tatlong madaling bagay para i-test natin. Okay, eto, reflect tayo ngayon. I-test natin yung sarili natin. Ikaw lang nakakalam, wag mo sabihin sa katabi mo. Sa'yo lang, sarili mo. I-test mo yung sarili mo ngayon kung sinusunod mo ang Panginoong Jesus. What do you do with your time? Anong ginagawa mo sa oras mo? Inuubos mo ba yung oras mo sa mga walang kapararakan? Walang kabuluhan? Lagi kang nasa tsismisan? Lagi kang nasa mga bagay na
dapat ay nandoon ka. Ibig sabihin, hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Ang mga fire starters, ang mga disciple ni Kristo, hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Amen? Pag oras ng simba, oras. Sabi ko nga sa mga bata, medyo na late kami ng konti. Sabi pa nila, meron kasi ugaling Pilipino. Punta ka? Hindi. Ikaw, punta ka? Hindi. Hindi na rin? Punta. Diba? Ugali ng di ba, kapag merong isa, damay-damay na. Sabi ko sa kanila, wag kayong ganyan. Ugali ng tambay yan. Sabi ko, wag ganyan. Ugali ng tambay yan. Yung isa, one for all for one, na hindi pupunta. Sabi ko pag church. Sabi ko kapag yun na. Di ba? Pag Sunday, para sa Lord. Kahit anong mangyari, para sa Lord. Bata pa lang, sinasanay ko na sa kanila. Kaya ganun din dapat tayo mga magulang. Makitaan tayo kasi hindi tayo susundan ng mga anak natin. Amen ba? What do you do with your time? Do not waste it. Okay? Ipagamit mo, mag-serve ka. Follow Him. What do you do with your money? Yung pera mo, saan mo yan? Puro ba sa mga material na bagay? Okay lang. Kung kailangan mo talaga, pero kung yung pera mo wala man lang patungkol sa Panginoon, hindi ka man lang natulong doon sa mission, hindi ka nagbibigay ng tithes mo, ng offering mo para Lord. Sa lahat ng blessing na ibinigay ng Lord, wala ka man lang pasasalamat. Ay. Minsan, ang dami natin binibili. Pagdating doon sa loob ng bahay, tignan mo yung loob ng bahay mo, mga binili mo, tapos hindi mo naman ginagamit. Sayang lang, di ba? Dito mo, ang dami ko na palang nabiling bag. Ang dami ko na palang nabiling sapatos. Di ba? Sabi nga nung isa, yung may sapatos, 20 piraso yung pares ng sapatos niya. Ilang pares ba yung paa mo? Isa lang naman. Di ba? Ang dami natin binibili. Pero pagdating sa pag-e-excel, pagdating sa mga seminar, kung saan ikaw ay dapat lumago, ayaw natin, bigyan ng seminar, ayoko niya. Pagdating sa paglalago, ayaw ng pera. Gusto lang yung mga material, pagkain. Kapatid, kapag may paglago, mag-invest ka doon ng pera mo. Pag may seminar patungkol sa pagnenegosyo, aralin mong maigi. Atinan mo kung talagang totoo. At kung alam mong maganda, atinan mo. Bakit? Kasi ang seminar, yung mga ganong klase, mga kapatid, yung experience nila sa mahabang panahon, ituturo lang nila sa'yo sa maiksing panahon sa oras para matutunan mo at umangat ka, umabante ka. Amen ba? Anong seminar ang inatinan mo, kapatid, ngayong taon na to para ikaw ay lumago? Nag-invest ka ba sa mind mo, sa karunungan, sa skills na meron ka? Magaling ka magluto, mag-invest ka, kapatid. Mag-apply ka, mag-register ka sa mga seminar na dapat mong matutunan. Magbasa ka ng libro, bumili ka ng mga libro. Invest your money where there is growth. Amen? Huwag ka mag-invest sa isang bagay na maluluma lang. Marami ba? Mga cellphone, 2 years lang. Wala na yan. Obsolete na agad. May lalabas na naman bago. Magmamarket naman sila. Eto. Iwan ka kapag wala nito. Diba? Ganyan ang marketing. Amen? Invest kung saan meron kang growth. Amen? Mga seminars, mga training, conference. Kung alam mong maganda yan at napag-aralan mo, atinan mo. Nagnenegosyo ka, atin ka. Amen? And your spiritual gifts. Ito yung mga bagay kung saan pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Marunong ka magluto, marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw, kailangan ka dito sa church. Paggamit mo yan. Amen? Marunong ka mag-minister, pag-pray, mag-share ng Word of God. Paggamit ka sa Panginoon. Amen? Can we just all stand right now? Hallelujah. Let's follow Jesus. Sabihin nyo nga po, following Jesus. Do not rush. Do not delay and do not have a divided attention or divided obedience. Amen? Sunod tayo sa Panginoon. Amen?